Dahil nga po mga idol, 2 beses pa lamang nananalo ang San Antonio Spurs sa kanilang huling 10 laro, wala na nga talagang choice ang team kundi gumawa ng trade as soon as possible upang maisalba pa nila ang kanilang kampanya. Meron nga sila ngayong hawak na napakalaking oportunidad na makuha si De'Aaron Fox matapos nitong sabihin na willing talaga siya sa ideya na paglalaro nito sa San Antonio Spurs kung ma-trade man siya. Pero isang malaking katanungan ngayon, ano nga ba ang willing na isakripisyo ng Spurs para makuha ito? Well, ayon sa isang analyst, payag na rin naman ang front office ng Spurs na ibigay sa Kings si Keldon Johnson at multiple draft pick. As of now, pinag-uusapan, pinagdidiskusyonan pa rin naman ng dalawang team na ito ang ganitong klaseng proposal. May ilang araw para naman sila para baguhin at ayusin ang negosasyon, kaya expected na maisasakaroparan nila ito bago ang trade deadline next week. Samantala, mismong si Coach JJ Redick na ang nagsabi sa kanyang post-game interview, masaya siya sa performance ng team dahil mas gigil nga talaga silang manalo ngayon na siyang rason bakit maganda ang offense at shooting. Hindi kagaya last game, mas maayos nga po ang kanilang decision making, mas maganda ang shot selection at higit sa lahat nagkakaroon sila ng enerhiya na makakuha ng offensive rebound. At kasabay ng pagkapanalo, umangat na sa 27 wins, 19 losses ang kanilang record bilang top 5 sa West kung saan naipanalo nga nila ang 5 sa huling 6 na laro. At ang maganda pa dyan, bumaba na sa 0.5 game ang kalamangan sa kanila ng 4th seed na Denver Nuggets na nangangahulugang malapit na silang umabante pa itaas. Pero sa kabila ng impressive win, pinaninindigan pa rin ni LeBron James na kailangan pa rin naman nila ng isang bagong legit na big man para kay Anthony Davis. Naniniwala siya na hindi sapat ang lineup para maging competitive at dapat nga daw ipagpatuloy ng front office ang ginagawa nilang negosasyon kay Miles Turner mula sa Indiana Pacers. Si Turner lang naman ang nag-iisang legit na sentro na merong height na 6'11" na may kakayahang tulungan si Anthony Davis at kailangan gawin ni Rob Pelinka ang lahat ng makakaya upang makuha ito sa trade deadline. Sa kabilang banda ngayong araw ay nilabas na ng liga ang listahan ng mga reserve player na kukumpleto sa Eastern at Western All-Star sa NBA All-Star Weekend. Kinabibilangan nito ni Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Sengun, Jalen Williams, Victor Wembanyama sa West at sina Jaylen Brown, Pascal Siakam, Darius Garland, Cade Cunningham, Evan Mobley, Damian Lillard at Tyler Hero naman para sa East. At kasabay ng paglabas ng listahang ito na pinaggaguluhan sa social media, may mga nagsabi na nga po na maraming magagaling na player ang nasnub sa All-Star kagaya ni Luka Doncic, Kyrie Irving na parehong hindi dito nakasama kahit sila man ang tinuturing na defending Western Conference champion. Napaka-unfair nga daw ng botohan sa reserve player ng All-Star. Pero kung inyong ang titignan, ilang beses rin naman nga pong nawala si Doncic at Irving sa Dallas dahil sa injury, kaya may ilang mga backcourt nga po ang nagkaroon ng magandang performance kagaya ni Edwards, Harden, Jalen Williams na mas deserve sa dalawa.